aming segment na ang Pangulo Ko. Bahagi po ito ng advokasya ng UNTV sa pamagitan ng programang ito na nagpapaalala at may layuning makatulong sa publiko na makapamili ng mga susunod na leader ng ating bansa. Maganda kami mga poll watchers ng bayan. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. At ako naman si Jose Castigador Jr. or Jocas for short. At ito ang Political Watch! Sa Lunes ay gaganapin na ang huling ulat sa bayan ni Pangulong Benigno Aquino III na tinatawag na State of the Nation Address o SONA. Subalit bago maganap ang huling SONA ng Pangulo ay susubukan namin ngayong gabi na talakayin ang mga nagawa ng Administrasyong Aquino para sa mga boss nito na maaaring maging laman ng kanyang talumpati sa Lunes. At upang tulungan tayo sa ating magiging mainit ngunit patas na talakayan ay makakasama namin sa aming studio ang ating dalawang panauhin ngayong gabi. George, walang iba kundi yung isang columnist and entrepreneur, a three-time Palanca Award-winning writer, a graduate of the Ateneo University, a college professor, and of course, he graduated with a degree of BS in Legal Management from the same university. Walang iba kundi si Mr. Wilson Lee Flores. Good evening, sir. Good evening. And welcome to Political Watch. And of course, kasama rin natin po, George, ang isang suki card holder Kilalang of kilala Political sa Watch. buong bansa. Kilalang kilala sa buong Pilipinas. Gustong-gusto natin sana maging member of the Philippine Senate, a three-time congressman, a member of the Bayan Muna Party List Group. Lang iba ko di si Congressman Teddy Casino. Good evening, sir. Magandang gabi. Good evening, Jocas. Sir, Good evening po. Tito Jo, ako na muna magtatanong kay Sir na muna, kay Sir Wilson. Sir, ang laging sinasabi, kahit sa Amerika, nababanggit, it's the economy, stupid. Yun lagi eh. It's always the economy. Ito pong nakaraang 5 taon, paano nyo po titingnan o ano po ang inyong masasabi sa ekonomiya ng ating bansa? Marami ako ng mga tatanong mga negosyante, mga ordinaryong negosyante at saka ordinaryong mga tao. May progress na nangyayari pero mabagal. Hindi siya dapat ganyan kabagal. Ang nangyayari sa ekonomiya natin, sinasabi nila 5 to 6% annual growth every year. Napakabagal ito para sa isang bansang maraming mahihirap pa. We are a developing economy, 100 million people. Napakabagal ito kung talagang nangyayari Hindi yung kaya 6%. naman, Sir Wilson, okay, 6% sabi nyo nga po, mabagal yan. Kukumpara mo nga sa mga ASEAN countries. Pero hindi kaya naman, mukhang tama rin yung sinasabi ng administrasyon na ito, na kasi ito yung mga minana namin doon sa nakarang administrasyon. And we are trying to correct everything. Attorney Garcia, Attorney G, Apo. maganda ito sabihin kung umpisa ng administrasyon. Unang taon, unang SONA, naka-6 na taon na halos, almost matatapos na yun, parang basketball game, hindi na pwede sabihin yung mga lumang administrasyon. Talagang dapat sisihin na lang yung administrasyon ngayon kasi kailangan talaga mabilis ang growth. Kulang sa manufacturing, wala tayong halos pabrika. Ang agrikultura, hindi masyadong maganda ang picture. Number 1 pa rin tayong umaangkat ng bigas sa buong mundo. World champion tayo dyan. Saka kulang sa trabaho pa rin ng mga tao. Sabi ng ibang ekonomista, parang jobless growth ito eh. Maraming unemployment pa rin nangyayari. How about yung inclusiveness na tinatawag? Talaga bang walang inclusiveness? Doon talaga kulang na kulang ang achievement ng presidente. In short, Kulang na kulang ang Sir, inclusive growth. in short, Sir Wilson, hindi dapat ito ipagmalaki. Kulang. Dapat magagaling Hindi siya. dapat ipagmalaki ng ating pamahalaan, even if we have an 8% growth rate, for Yes. example. Dahil kung ikumpara mo ito sa mga ibang bansa, mababa ito. Mapapa ito. Kung malaking ekonomiya tayo, katulad ng South Korea o Taiwan o Singapore, okay yan. Okay yan. Pero napakaliit ang base natin eh. Maliit pang ekonomiya. So talagang hindi dapat siya masaya sa Lunes. Sir Teddy, yun naman po sa political front, especially do sa anti-corruption drive. Over the last 5 years, masasabi ba natin na talagang naging serious, naging impartial ang ating pagtingin when it comes to corruption at talaga bang nalinis na ng administrasyon yung pamahalaan na kung saan mapagmamalaki na at least, di ba, transparent tayo ngayon, incredible yung pamamahala. Well, yung pinag-uusapan natin yung sinasabing daang matuwid. Yes, sir. At para sa akin, may ilang mga sukatan yan eh. Unang-una, yung issue ng pork barrel. Kung matatandaan natin, ang mamamayan talagang nagpakita ng galit dito sa pork barrel.
But in fact, ang administrasyong Aquino ang nagdedepensa sa pork barrel for the longest time. At nangailangan pa ng kaso sa Supreme Court at desisyon ng Supreme Court para matigil yung pork barrel. So, it is not to the administration's credit na na-abolish ang pork barrel, pero yung mamamayan mismo na kinasangkapan ang korte para mawala ito. Pero gayon pa man, bagamat wala na sa budget books yung tinatawag na PDAF, nandyan pa rin yung pork barrel. Yes, sir. Hindi naman nawala, no, yung mga lump sum discretionary items. Recently nga, sinabi ni Senator Lacson, abot pa sa more than 400 billion ang naandyan. May mga kasama pa pala sa 2015 budget. 424 billion and still counting. Correct. And bukod sa pork barrel, syempre yung presidential pork na nalantad noong time ni Aquino, itong Disbursement Acceleration Program. Again, it took the Supreme Court and the people para mapigilan yan. Pero kung administrasyon lang ang masusundan natin, patuloy ang ligaya dapat. No? Can we say So, that... yung pork barrel, hindi nawala. May ilang mga nakasuhan. Unfortunately, yung mga kasong sinampa, ang tinarget yung mga opposition leaders, no? At yung mga kakampi mismo ng Pangulong Aquino, mukhang pinoprotektahan. So again, yung mga katulad nila Purisima at yung ilang kakampi, kung hindi pa umalma ang publiko at hindi umaksyon yung mga korte, pagtatakpan yon at hindi mabibigyan ng... In other words... May double standard. Yes, may double standard. In other words, katulad din sa ekonomiya, no, yung pinagmamalaking ilang mga nagawa on the aspect of good governance is not enough to reform the system. Kasi sa totoo lang, ganun pa rin ka-corrupt ang gobyerno eh. No? If you're talking about, posibleng ang sinasabi, personally, si Pangulong Aquino does not benefit from it. Hindi siya mismo nagbubulsa. Pero kita mo naman yung mga nasa paligid. But he condones it. And condones it and protects those who are committing it. And therefore, it is as if that is also Part of the equally, problem. Opo, equally liable. Like for example, sa pork barrel. Hindi naman pwedeng ang daang matuwid, ikaw lang eh. Oo. Hindi naman pwedeng, ikaw lang ang malinis. Sa inyo paniniwala, Sir Ted, kinakailangan mayroong prosecution na mangyayari at kinakailangan may mga persons liable dito na hindi pa pwedeng basta lang nabanggit ng decision ng Supreme Court. But at least to teach a lesson, one or two at the same time. Ako hindi na ako kontento sa 1 or 2 eh. Yes, Alam mo, every administration may natuturuan naman ng leksyon eh. Yes. Palaging 1 or 2 lang eh. Yun nga ang problema. Ang kailangan dito sa atin talagang malawakang paglilinis. No, hindi pwedeng 1 or 2 lamang. Malawakan at pamatagalan. Yes. At saka walang pinipili. Walang At hindi yung nakikita mo talagang may Maganda political sinabi. motivation. Yes, sir. Maganda sinabi ni Teddy, hindi lang dapat puro magagandang mga speeches. Kailangan may systemic reforms eh. Speaking of yung maliban sabi mo, speeches at the same time reform. Yung pong CCT, from an economist and a historian's point of view, ano masasabi nyo? Dahil nagsimula yun sa 5 billion, hanggang ngayon, mukhang 65 billion. Hindi po natin alam kung magkano lalabas sa 3 trillion pesos. 65 billion. Maganda ang intention yan, pero parang may something wrong din yata kasi hindi mayaman yung mga tao eh. Maganda yung intention yan para tulungan yung mga mahihirap, hindi magkaroon ng problema. Pero hindi siya talagang long-term solution sa ekonomiya eh. Parang panakipbutas lang dapat yan para hindi mahirapan ng tao, may makain ng tao 3 beses sa isang araw. Pero ang totoong solution sa ekonomiya, hindi yan eh. Ang totoong ang solution sa ekonomiya natin, mas maraming pabrika, mas maraming trabaho, mas maraming mga farms, saka mas maraming tulong sa small and medium entrepreneurs, saka dapat maraming foreign direct investments. Hindi ko maintindihan bakit tayo pinakamababang foreign direct investment sa ASEAN. Talagang there's something wrong. Malaki naman ang mga remittances from our OFWs. Lumalabas, 18 billion US dollars. Actually, ang mga OFWs dapat ang magpalaki, hindi ang gobyerno. Dapat ang mga OFWs natin ang nandun sa SONA na nagpamalaki kasi sila ang They are the ones keeping the country afloat. actually propping up the economy. Propping up the economy. Propping up the economy and propping up the growth that they are claiming. Actually, yun ang problema sa ekonomiya natin eh. Yung speed, okay pa sa akin eh, no, na kung kahit di nga ganun kabilis. Pero ang importante dyan, lumalawak no, yung pakinabang. At dito sa nakikita natin, sa ilalim ng administrasyon Aquino, yung iilan lang talaga ang nakikinabang ng husto sa ekonomiya.
ang flagship project ng gobyerno sa ekonomiya, yung PPP. Yes, sir. Yung, ano tawag nila, yung public-private partnerships. Mabagal din sobra yan. Oo, Sa dalos. well, bukod sa mabagal, sino ba ang nakaka-corner nitong mga bilyon-bilyon ng kontrata? Ayun din mga pangalang nakikita natin sa tabi ng EDSA. Pero sa TED service, These same oligarchs na sinasabi, sila ang Sila kumo-corner kumikita. ng bilyon-bilyon na yan. And then, Sila lalo ang mga yumayaman. yes, ang binibigay sa ang gobyerno, namibigay na lang ng pera sa tao. pero anong aspeto ng ekonomiya, at least ekonomiya muna, mamaya uli ang pupunta sa politika. Ang nakita nyo naman over the last 5 years, kailangan meron naman tayo makita na at least nag-improve o naging strong ang administrasyong ito. Sir, sasagutin niyo. Yan po. Yan po ay sasagutin ni Mr. Wilson Flores after we pause for a short break. Magbabalik po ang Political Watch.